Ito pala yung ginawa ni Alden nung spotted natin siya mga kasembreros. Tapos sa Kath din, back to work pareho mga kasembreros. Tapos pareho pa naka-white ang dalawang ito. Yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko ito, si Alden bumati siya sa RFJ Resort mga kasembreros. Parang nakapunta na yata siya or parang gusto niyang pumunta mga kasembreros sa RFJ Resort. Parang napasegwehan dito na nagpabati yung fan dito mga kasembreros. Sabi niya dito ay sana makabisita daw siya sa RFJ Resort. Hindi ko na alam kung saan tong RFJ Resort mga kasembreros. Na on the spot siya dito nasa kotse na siya mga kasembreros. Tapos parang yun request saglit ng isang fan. Nabatiin yung RFJ Resort mga kasembreros. Tinatry ko siyang hanapin sa internet pero baka iba yung ma-search ko na RFJ Resort mga kasembreros. Pero hayaan na natin no, yung address na ito mga kasembreros ay hindi natin alam. Pero yun po. Tapos ito parang hindi ko lang alam kasi pinost ito kagabi ni Jayco sa kanyang Facebook page mga kasembreros. Tapos ang caption niya doon ay ang fresh no, parang ganoon. Parang ganoon mga kasembreros yung kanyang caption. Pero ito yung time na nasa special line clear braces siya, na nagkaroon nga siya ng contract signing mga kasembreros, na nakadilaw si Soiti dito. And yeah, throwback ito, hindi ko na alam baka na-recall lang ni Jayco kagabi sa kanyang Facebook page yung itong moment with Alden Richards mga kasembreros doon sa Special Line Clear Braces na kung saan ay sobrang fresh nga naman ni phenomenal box office cinema king, best actor at saka director mga kasembreros na si Alden Richards. So talagang akalain mong parang akalain mo yung edad niya is 21 years old no, parang ganoon lang mga kasembreros yung kanyang datingan dito sa kanyang outfit or aura no mga kasembreros. Tapos ito 18 hours ago pinost ni Madam Lucring Mems. Sabi niya, Alden Richards with Kim Pao, surround yourself with the who truly sees you, who cherishes your presence and believe in your heart, who lift you up when you stumble and show their loyalty through quiet, steady actions. These are the ones who belong in your life. The Alibi. So ito yung pelikula dati ni Kim at Paulo mga kasembreros. Ang buong katotohanan gabi-gabi. So pelikula. Ano pala to? Dito series no, yung The Alibi mga kasembreros. So gabi-gabi 8:45 PM sa ABS-CBN All TV 820 Kapamilya Channel, Kapamilya On Live at sa I1 TV. So ito yung nagpa-black screening, hindi yata nagpa-black screening to siya kasi pelikula kasi tawag dito series, so wala namang black screening ang mga TV shows mga kasembreros. Press con siguro pero kung pero hindi ito black screening kasi pelikula lang alam ko ang mga black screening mga kasembreros pero parang throwback ito ng mga kasembreros na dito ay naka-white si Soiti no. At saka dito kasama niya ang Kim Pao no, sina Kim Chu at saka si Alden Richards, si Paolo Avellino mga kasusunod, naka-white si Soiti at naka sombrero. So ayun po siya. Tapos yung sinasabi kong sinasabi ng KFC na may magbabalik no. Pala yon, yung kanilang yung kanilang chicken na na garlic butter mga kasembreros. So dito ay may sequel pala yon, yung may sequel pala yung pinost ng KFC sa kanilang TikTok mga kasembreros with Catherine. Meron pala silang hindi ko alam, it's back. Garlic butter fest na chicken mga kasembreros.
Pero, okay. So, akala ko kasi may fest or parang may pet siya na may event sila mga customers pero wala pala. So, parang yung bagong menu or bagong produkto ng or hindi naman bago, nagbabalik sabi. So, nagbabalik na produkto ng KFC mga kasembreros itong Garlic Butter Fest. No? Mga kasembreros na siguro palagay natin ay sobrang sarap, no? Kasi nga ito ay KFC, no? Basta KFC ay masarap, no, kapag may pera kang pambili. Hindi, joke lang po. Pero ganun po siya, di ba? Kapag wala kang pera, di wala kang pambili. Tapos ito, 5 hours ago, post ng pep.ph, nakasama dito si Kath, si Emma Atienza, na yun nga, pumano ng mga kasembreros. Tapos si Catriona Gray. Sabi niya dito ay Filipino citizens or celebrities Catherine Bernardo, Emma Atienza, and Catriona Gray are among the celebrities who have taken a stand against cyberbullying. So yun siya, no, mga kasembreros. Tapos naka-block sila lahat dito. Sina Kath, si Emma at saka and cyberbullying, kahit sino ba naman ay ayaw ng cyberbullying, mga kasembreros. Kung pa dapat gawin nating friendly environment or friendly platforms ang ating social media. Hindi siya dapat magiging way or instrument ng pang-aaway sa iba, mga kasembreros. Tapos ito, pinost ni Kinang and Tami Japan. Wow, Catherine Bernardo, my new project. So ito nga yung na-feature na rin natin nakaraan, na kung saan ay sana hoping and praying na magkakaroon ulit ng project ang Kath din, mga kasembreros. So sabi niya dito ay, wow, Catherine Bernardo na Alden Trust, my new project ba uli after Hello Love Again. Wow, sana nga highest film or highest grossing film of all time or Filipino film of all time pa naman ang kanilang Hello Love Goodbye at Hello Love Again. So ito po ay post, actually parang 3 days ago pa ito. Kagabi ko lang siya nakita, mga kasembreros. Tapos ito, si Elma Casanova. Kasi di ba trending ngayon yung organic encounter sa TikTok, no? Na parang wala kayong kamuang-muang, nag-meet kayo, tapos naging kayo, something like that. Sabi dito ay 3 hours ago, dito tayo sa organic, Kath then forever. Tapos yung picture ng Kath then dun sa Hello Love Again na ikinasal sila, mga kasembreros. Dito tayo sa hindi AI, Kath. And yun nga, no? Sige, dun ko na lang sa susunod na mga items or sa vlog natin yun na isasama, mga kasembreros. Yung about sa sa edit na yan, mga kasembreros, at saka AI. Tapos, next item natin, si Paul Brian Semana. Post niya dito ang picture ni Kath, si Alora, at saka si Sofia Andres, mga kasembreros. Catherine Bernardo's girlfriends, Alora and Sofia. Tapos kulitan pa nila ito dati, mga kasembreros. Mga nila, yung mga best friends, no, ni Kath, mga kasembreros, sa industriya ng showbiz. Ito, Coco Martin fans, no, 2 days ago pa actually ito. So sabi niya, scrolling, enjoying the vacation in Bangkok, Thailand. Catherine Bernardo and Alden Richards. So grabe, no, ito actually yung sasabi natin na pwedeng ma-edit talaga ang picture ng isang tao, mga kasembreros. So pero ito po ay edited lang, ha, mga kasembreros, of course, na pictures ng Kath din. So talagang na ngayon, talamak na talaga itong edit, mga kasembreros, sa mundo ng social media, no? Talagang nag-high-tech na siya, kung kaya pag walang official statement from ABS-CBN or official na interview from Kath or confirmation from the side of Mark Alcala, ay mapahanging ito. Yung secret, yung relasyon na patago ay talagang hindi yun maglalast, mga kasembreros. Talagang kasi basta mahirap i-explain. mahirap i-explain, mga kasembreros. So next item natin, post ulit ito ni Paul Brian. Sabi niya, si Aris De Santos and Catherine Bernardo were the cutest BFFs twinning in classic white. So naka-white niya dito si Kath, no? Grabe, ang daming likes, 443 reactions, mga kasembreros. Ito po ay sina Aris at saka si Kath. Hindi ko lang alam kung nagsabay sila dati na
na magpa-clinic kay Doc Ivy mga kasembreros. Pero ito po ay somehow throwback picture ng mag-best friend na ito mga kasembreros na sina Aris at saka si Kath mga kasembreros. So naka-white sila dito na parang yung mahaba na white na damit mga kasembreros, or parang long sleeve siya pero mahaba hanggang tuhod mga kasembreros. So yun po yung kanilang style. So hindi ko lang sure kung talagang nakapunta na sila pareho mga kasembreros sabay sa kay Doc Ivy or sa clinic ni Doc Ivy mga kasembreros. Tapos ito yung voice over niya dito ay yung voice over ni Alden, ni Ethan sa Hello Love Goodbye. Yung parang napapraning na siya, naalis na si Joy mga kasembreros. Tapos yung video na ito ay hindi ko lang sure kung saan ito mga kasembreros. Parang siya pinost kagabi ng isang fan. Tapos hindi ko lang sure kung anong event ito, naka-block siya. Naka-block si Alden dito. Tapos yung video kasama niya si Mama Ten of course. Parang fan meet. O pwede siya doon sa may hindi, naka-pure block doon siya sa kick-off campaign pero yun, parang yung voice over niya dito ay kung sino kausap mo, kung sino kasama mo, baka may pagpakilala sa iyo, baka may pumura pa sa iyo, Joy, sabi nga, baka magustuhan mo siya, Joy, sabi nga. Tapos music background mga kasembreros. So mamaya play ko ito kung hindi tayo copyright mga kasembreros. Tapos ito si Ice Arago, sikat to na TikToker parang artista na siya, kinuha siyang GMA talent mga kasembreros or GMA artist talent. So yun, parang sinabi niya dito na sa lalaki gusto niya makatrabaho talaga si Alden. Sa mga babae naman na mention ito na gusto niya makatrabaho, sina Marian Rivera at saka si Tony Gonzaga mga kasembreros. Tapos nagulat ako dito bigla yung siningit si Alden sa huli na nagagalingan siyang umarte kay Alden mga kasembreros. Ang bilis umiyak, ang galing, hinahangaan niya si Alden mga kasembreros. Nagulat niya ako kasi sabi ko, bigla niya siningit kasi di ba dalawang babae yung unang pinili niya, si Marian at saka si Tony Gonzaga. Pero nung sa dulo ay si Alden Richards. So yun po. Play ko to mamaya para marinig niyo mga kasembreros yung mismong sinabi niya ay sa Arago mga kasembreros. Tapos ito, parang random fan siya or random person mga kasembreros. Parang pinapili siya dito ng pinaka nag-glow up or gumanda or paano siya, parang parang maganda simula bata mga kasembreros. So pinaka-cute, cutest ng bata pa mga kasembreros. Tapos ang options dito ay sina Jillian Ward, si Kylie Alcantara, si Kath of course, at saka si Ashley Sarmiento ba ito? Mga kasembreros na isang GMA talent. So ang napili niya ay si Kath mga kasembreros. So nung tinanong siya ay tinanong siya kung bakit si Kath, sabi niya parang natural yung beauty. Pero sabi niya ay maganda naman si Jillian Ward, pero mas may dating daw talaga si Kath mga kasembreros kasi morena lover din si ate mga kasembreros. So yun po. So mamaya i-play ko rin ito para mapakinggan niyo po mga kasembreros yung sinabi mismo dito sa video at saka ni ate at saka ni kuya mga kasembreros. Tapos ito, resurface ito yung Closure movie daw ng Kathnel mga kasembreros. Tapos ay yung videos ng naka-flash dito ay yung sa Kathnel nga na kung saan ay dito na magkakaroon daw sila ng bagong pelikula. Pero ito po ay hindi confirmed at saka parang for what pa na yung Closure movie ayaw na ni Kath na
magkaroon sila ng pelikula mga kasombrero. So siguro na ano lang ng isang Kathnel fan ito. So yun, para ano lang niya, na-recall lang siguro or parang out of desire, no, mga kasombrero. Tapos ito, yung padila ni Alden, pinost ulit ng isang fan kagabi na siya, parang uso to sa TikTok, no? Nakapagmura pa siya dito, I'm so grateful for my ex. Tapos nagpadila siya. Tapos, thank you next, no? Si Alden naman yung yung kay Alden naman ng mga videos at videos mga customers dito. Yung sumunod. Grabe. Kahit mga teenager na lalaki. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Mga pasaway. Kasi thank you daw sa ex nila. Tapos thank you next. Si Alden daw yung susunod nila na jojowain. Hindi ko lang kung bakit jojowain yung sasabi nila dito mga kasombrers. Tapos yun, major item tayo mga kasombrers. So, major items tayo. Kath din, no? Parehong back to work mga kasombrers na post ito ng isang isang fan kagabi na pinost din ni Ma'am Tracy Garcia na bossing ni Alden Richards sa GMA mga kasombreros. So, back to work, no? Actually, nagulat nga ako dito kasi di ba naka-white si Kath, tapos nag-white din si Mayor Mark Alcala dun sa unang trabaho. Tapos sino ba talaga? Kasi naka-white din sila pareho mga kasombreros. So, and yung picture na ito na kasama si Dimples Romana at saka si Kath nga, no, sa trabaho nila sa Someone Someday ay pinost din pala niya kahapon, no, sa kanyang Instagram story mga kasombreros, na kung saan si Kath nga dito ay may kasama sila, no. Hindi ko lang si Direct ano pala to? Si Direct Dali Dulo, no. Siya pala siya pala to mga kasombreros. Nakalimutan ko kasi nga hindi taga anong pamilyar kay Direct Dali. Kung kaya na miss natin na sabihin na para siya pala to. But yung parang late ko na na-realize mga kasombreros na siya pala ito. Kaya pala hug din at saka nakasandal si Kath kay Direct Dali Dulo mga kasombreros. So yun talagang ang kulit lang. So yun, tapos dito si Alden kasi ay back to work niya siya sa if I'm not mistaken, Stars on the Floor nila ito mga kasombreros na shoot eh. Tapos kasama nito si Ma'am Tracy Garcia. Si Ma'am Tracy yung nag-picture. Tapos bakit kasi nag-white ito si Soiti, no? Si Mayor Mark, si Kat at saka, so grabing ito. Talagang parang teleserye na nag-aagawan sa isang babae, mga kasombreros. Pero hindi ko naman sasabi na inaagaw, parang nakikipag-agawan si Alden because hindi niya priority ang love life sa ngayon mga kasombreros. So ang kanyang priority ay ang kanyang individual na projects at ganap mga kasombreros. Pero hoping, no, na magkaroon ulit ng project ang Kath din mga kasombreros. So naka-white din kasi yung suot ni Kath dito. Naka-white din siya. Tapos si Alden din naka-white. Tapos si Mayor Mark Alcala nakaraan na flash natin, naka-white din siya. So, sino ba talaga, no? So, joke lang po mga kasombreros. Tapos, yung isang main item natin, or major item natin mga kasombreros, na, yun pala yung ginawa ni Alden doon nung time na spotted siya mga kasombreros. Kung naalala nyo yung finlash ko nung nakaraan, na spotted si Alden sa Pasay, na nagbibisikleta siya, tapos na-spotan siya ng isang fan, na yun nga, parang may mga camera, may GMA na van and so on. So ito pala yun, nag-shoot pala siya for 24 oras mga kasombreros na na in the game na segment niya kay Martin Javier. Tapos yun, so yung rank pala nila out of 80 na competitors mga kasombreros ay pang siyam sila. Tapos sa male category ay pang-8. So grabe, no, hindi basta-basta mga kasombreros yung tinakil. Ang tinakil pala nila dito at tinapik ay yung sa nag-usapan nila yung sa BYD Triathlon Relay nga nila noong March 22 mga kasombreros. So parang na-late lang of course ang segment si Martin Javier ng 24 oras mga kasombreros with sino ito nga si Emil Sumangil, no, yung bagong pumalit kay
dito kay Mike Enriquez, mga kasombreros. So, yun, talagang so dito ko nalaman na na pang-siyam sila. And balak din ni Alden dito na mag-join, no? Parang itutuloy-tuloy na yung kanyang triathlon next year, mga kasombreros. So, grabe. So, sobrang busy ni Alden, nakakapag-physical activity pa rin siya, mga kasombreros. So, hindi niya talaga, priority ang love life sa ngayon. Pero nga, no, sabi niya dun sa may special line clear braces na interview, ay malay natin na may organic encounter, no? Ganoon siya, mga kasombreros. So, wag na mag-organic encounter, no? Talagang pinush pa rin si Kath, no? Pero yun, no, wala kasi, hanggat walang official statement, no, or official na pahayag ang bawat kampo, ay talagang mananatiling palaisipan at may mga mag-ano pa rin, may mga aasa na mga kasombreros. Pero yun, no, kung meron mga pipiliin, of course, kay Sir Alden tayo, mga kasombreros. Parang ang hirap, no? Parang alam mo yung ayaw mong dumating sa punto na magpilian tayo. Parang ganoon na kung sino bang pipiliin mo, So parang ganoon ba, no? Yung parang may third party, tapos kung sino pipiliin, Nino, na parang ganoon. Parang ganoon ang feels dito, mga kasombreros. Pero yun, ito po ay i-play ko mamaya, mga kasombreros, no? Para mapakinggan ninyo ang buong interview at balita dito kay Alden Richards, mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Sana po ay pakinggan natin ang mga videos na ito. Tapos, itong pagbati ni Alden, no, pakinggan natin, mga kasombreros. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Ayan, sa RFJ sa resort. Sana makabisita ako soon. God bless you guys. Alden Richards, na recently ay strong finisher sa isang international triathlon competition. Tinutukan niya ni Martin Javier na palaging in the game. When you're there on the track, it's just you, your bike, the road, and your pace. It's 90% mental. For you to be able to finish is your mindset. Hindi biro ang new milestone unlock ni Asia's multimedia star Alden Richards. Matapos niyang makumpleto ang kanyang first ever triathlon relay noong March 22. Si Alden ang pambato sa bike course ng all-celebrity team kasama sina Nico Bolzigo at Will Dasovic. Sa loob ng 2 hours and 58 minutes, he had done and dusted the 90-kilometer bike course sa Davao City. Kaya sa unang sabak ko sa cycling, I tapped no other than the man of the hour himself. Ano yung mga essentials mo bago ka mag-ride? Comfortable ka with the bike that you're gonna be choosing. Also, you need proper cycling clothes. When I started my cycling journey, I started off with Flits already. Ito yung cycling shoes. Meron kasi rin mga bikes naman na talagang normal pedal lang yung nakalagay and then you can ride it using your rubber tube. Bike? Check. Helmet? Check. Oras na to get in the game. We are on the road and we're ready to ride with Mr. Alden Richards. Safety comes first. When in doubt, stop at saka don't be too aggressive with the road. And dito mala Tour de France. Unless gusto niya. Tignan natin kung kaya niya. Naalala kita, syempre, running first and then you eventually got addicted and settled into biking. Bakit nag-stick ka sa cycling? There's something about endurance sports kasi, well for me, most especially cycling, that keeps me sane. Yung sanity, and actually parang unwind and I get to have time for myself. Kwento mo sa amin muna yung experience mo on the course. So, when it was brought to the table, beginning of the year, actually January, hindi pa ako parang sold sa idea na kaya ko siyang gawin. Ano yung nagpapayag sa'yo? I'm always on constant search to do something that I've never done before. May moments ba din na gusto mo nang tumigil? Marami. Mahirap siya, Martin. Especially pag bumibigay na yung katawan mo, the right people is very essential for you to be able to achieve your goal. Di siya madali. Nagulat lang din ako with my performance during the race actually. Woo! Sub 3! We're very proud na we ranked 9th place
sa overall relay team out of the 80 teams that participated. And we ranked 8th with the all-male gender category. Taping to training at airport to track ang naging atake ni Alden sa kanyang last race. So, what's next on his triathlon journey? Sinabi ko sa sarili ko right after the race, and I even told my coach na gusto ko na ituloy. Sayang yung momentum. So, I'll be doing my first triathlon next year. Full triathlon. Woo! Martin, kamusta ang first experience mo with cycling? Alam mo, sobrang saya. Baka mabudol na ako. Yung na-realize ko dun sa mga kwento mo, dun sa pinagdaanan mo. Grabe kasi yung preparation mo. But I realized that it's not just all about the fitness, especially for you. It gives you more. I had fun, Martin. Thank you so much for Thank the you. feature. Thank you for joining us. And of course, This has been Martin Javier, and Alden Richards. keeping you in the game. Abangan! Ashley Rivera, ibinahagi ang labang pinagdadaanan Artistang pinapangarap mong makatrabaho in a project soon? I fell. It's It's fine. It's fine. It's I fell, fine. it's fine. Siguro Miss Marian Rivera. Why Miss Tony Why Gonzalez. Miss Marian? Gusto mo matrabaho? Siyempre, magaling na actress talaga, Miss Marian Rivera. Miss Tony Gonzaga. Why Miss Tony? Kasi nga, si Miss Tony is nakilala talaga siya sa rom-com, di ba? So talagang, basta magaling siya sa larangan at magaling na actress din si Miss Tony, ah. Kaya parang gusto ko siyang makatrabaho, gusto kong matuto sa kanya. And same with you, magaling ka rin magpatawa. Ay, basta, gusto ko pang matuto. Yes. Si Alden Richards. Why Alden? Magaling umarte si Alden. Talagang, ang bilis niya umiyak. Basta magaling siyang actor. Talagang hinahangaan ko din si Mr. Alden Richards. Ayan. Sobrang kulit po ng Word of God mga kasambreros na atin pong itatakel. Ang title natin ay Kumain Kasama ng Kuripot. Bakit kaya mga kasambreros? Proverbs 23 verses 6 hanggang 8. Napakaganda nito mga kasambreros. Sabi ni Haring Solomon, "Don't eat with people who are stingy." Ito pala sila na mga kuripot, parang ayaw gumastos mga kasambreros. "Don't desire their delicacies. They are always thinking about how much it costs. Eat and drink, they say, but they don't mean it. You will throw up what little you've eaten, and your compliments will be wasted." So napaka nito mga kasambreros. Parang napaka-poetic at ang lalim ng wisdom na gustong sabihin dito ni Haring Solomon na anak ni Haring David mga kasambreros ng bansang Israel. So, grabe no, parang nakita mo Haring Solomon, Haring David, mga tao ng Diyos, mga kasambreros na talagang alam mo yun, pinili ng Diyos no? Talagang sila po ay mga chosen people of God na literal at spiritual at physical mga kasambreros na talagang pinili ng Diyos na maging hari ng kanyang piniling mga tao or bansa, which is Israelite mga kasambreros or Israel. So pero sila din ay namatay mga kasambreros no, at saka hindi forever ang buhay nila sa mundong ito. Grabe no. Alam nyo kung isipin talaga yung lalim ng meaning ng buhay, yung depth ba na yung lalim ng purpose ng buhay mga kasambreros na after how many years natin dito sa lupa, maybe mabubuhay tayo ng 70 years, 65 years, 80 years, 90, 100, no? Bonus na lang yung mga kasambreros. Tapos we will spend time sa eternity. We will spend time forever mga kasambreros sa sa piling ng Diyos natin, no? Kung tayo po ay makapasok sa heaven mga kasambreros. Kung kaya yung ating mindset dapat, hindi lang siya parating nasa physical world na kailangan mag-improve ako, kailangan mag-spend ako, kailangan gawin ko to. So, tama naman may gagawin tayo, pero kung doon lang tayo nakafocus sa material things, sa worldly pleasures or worldly desires, mga kasambreros, ay hindi tama yung ating pagkakaintindi
sa purpose at tunay na meaning ng buhay mga kasembreros. Kasi tama, kakain tayo, tama, magtatrabaho tayo, tama, mag-aaskaso tayo ng ating mga anak, tama, dapat makatapos ng pag-aaral, tulungan natin yung ating family and so on mga kasembreros. We can build our own families as well. So, pero after that, ay mamamatay tayo, yun lang yun. So parang napakaiksi at napakababaw ng pagkaka-perceive natin ng totoong meaning at saka lalim ng purpose ng buhay mga kasembreros. So kung kaya kahit na mag-gain man natin ang kayamanan, ang kasikatan, ang position, ang powers dito sa mundong ito, kung wala ang Diyos sa ating buhay, ay wala pong silbi ang lahat mga kasos. Kung parang what if billion yung pera mo dito pero sa impyerno ka man pupunta mga kasembreros? So useless din po ang lahat because kung parang naging sakim ka lang sa pera, trabaho dito, trabaho doon para lang makamtan to, makamtan yan and so on mga kasembreros. Pero wala ang Diyos sa iyong buhay ay useless din po mga kasembreros ang lahat-lahat. So going back, dito ay sasabi ni Haring Solomon mga kasembreros na nagbabala siya na huwag kayong kumain kasama ang mga kuripot, yung mga parsimonious or mga frugal may mga naman kasi may purpose at may tamang pagtitipid ng mga kasembreros. Hindi all the time ay magtipid ka, especially kapag ito ay kailangan ng iyong katawan or emergency cases mga kasembreros sa iyo at sa iyong pamilya. So may mga ganoong tipo. So dito sinasabi niya Haring Solomon na huwag kayong kumain sa mga taong kuripot at saka sa mga ayaw ayaw gumastos para sa iba or para kahit sa iyo na kaibigan mo mga kasembreros, kasi yung kanilang parang kukwentahin nila or pag-iisip, parang bibilangin nila yung iyong nakain or bibilangin nila yung natulong nila sa iyo or naibigay nila sa iyo mga kasembreros. So ito yung gustong sabihin dito ni Haring Solomon na they are always thinking about how much it costs mga kasembreros. So magkano ba yung nakain mo? Magkano yung So pag sinabi daw niya na eat and drink, kumain ka lang at saka uminom. Pero sabi ni Haring Solomon, they say but they don't mean it. So parang hindi nila talagang gustong sabihin or hindi yun ang kanilang tinutukoy na sige kumain ka lang. Pero deep inside daw ay parang ayaw nilang magpakain at saka kinukwentahan ka na pala na parang binibilangan ka mga kasembreros ng iyong nakain or ng natulong nila o naibigay nila sa iyo mga kasembreros. So yung mga ganong tao may mga na-experience ba tayo at saka may kilala ba tayong mga gano'n na kaibigan natin, for example, na parang ayaw gumastos sa ganito. May mga may mga tao na parang ayaw gumastos sa parang dapat nararapat na gastusan pero gumagastos naman sila sa mga bagay na hindi siya priority ba, na parang ganoon mga kasembreros. Parang kunwari, mas nag-suspend pa sila ng pera sa mga beauty products nila, pampaganda, pampapogi, tapos kapag nasa kainan or pagtulong na sa pamilya, parang hindi sila makapag-ambag sa loob ng pamilya mga kasembreros. Let's say magbayad ng kuryente or magbayad ng tubig and so on mga kasembreros. So may mga ganoong tipo and ayaw natin na mga ganoon kasi pag tumutulong sila, pag nagbibigay sila at nag-aambag sa pamilya, for example, ay binibilang nila yung kanilang naitutulong mga kasembreros. So, pero kapag, di ba yung mga tao na, grabe kong kumain, pero kung utusan mo, ayaw parang hindi mautusan, something like that mga kasembreros. So, yung mga ganong individual, na talagang, tao dito, talagang ganun yung ugali mga kasos, and we don't want that kind of attitude sa ating buhay. This verse is a cautionary reminder about the dangers of associating with individuals who are greedy and self-centered. So mga self-centered at saka mga greedy, sakin mga kasembreros. When one consumes the food of a stingy person, they are not just partaking in a meal, but also observing the characteristics and values of that person. So hindi lang pala siya kuripot or ayaw gumastos mga kasembreros, kundi mga sakim. Kasi sila parang selfishness yung nangingiral sa kanila. So every time na may nailalabas silang pera to help other people or to treat other people with food, for example, or gagastos sila para sa iyo,
ay gusto nilang maibalik agad mga kasumbrero. So parang ganoon. The act of eating with someone signifies a level of trust and connection, and by consuming the food of a stingy individual, one might internalize their selfish tendencies or manipulate behaviors. When you break bread with someone known for their miserly ways, what kind of energy and intentions do you invite into your life? So parang kapag nakikisama ka daw sa kanila ay nahahawa ka rin mga kasambreros. So sabi dito ni Haring Solomon, it's very dangerous. Okay? Delikado pala yung mga kasambreros, no? However, kung ikaw yung nakaka-impluensya sa kaibigan mo na ganito ganyan dapat, na ganito ganyan dapat, so parang tinuturuan mo sila, sumasama ka sa kanila pero hindi ka nila na-impluensyahan, pero sila yung na-impluensyahan mo, that's good. Pero kung ikaw yung na-impluensyahan at nagiging ugali mo na yung ugali nila, na kunwari nagiging selfish sila, so naging selfish ka na rin mga kasembreros kasi nga tinuturuan ka nila, kung baliktad yung nangyayari, kung ikaw yung na-impluensyahan nila na masama, ay hindi na po tama yun mga kasembreros. Are you unknowingly allowing their narrow-mindedness and lack of generosity to influence your own thinking and actions? It serves as a compelling reminder to be mindful of the company we keep and the values they embody. It prompts us to reflect on the significance of surrounding ourselves with individuals who exhibit kindness, generosity, and open-heartedness, as these qualities have positive impact on our own character and well-being. So yun siya, no? Talagang dapat tayo po ay magkaroon ng good attitude at hindi magpadala, no, sa kanila mga kasembreros, kasi nga it's really dangerous na magkaroon po tayo ng ugaling sakim at saka alam mo yun, parang walang naidudulot na maganda talaga yung pagiging sakim mga kasembreros, kasi unang-una sa lahat parang dinidyos nila yung pera, for example, dinidyos nila yung material things, for example, na parang they compromise, parang kaya pa nilang ipagpalit yung buhay ng tao, yung relationship niya sa anak, asawa, kapatid, magulang, or so on, kesa doon sa pera or sa property. Parang kung kaya nilang pumatay para sa pera, gagawin nila na parang ganoon, kahit kapatid, asawa, or relatives nila mga kasembreros. Kung gusto nilang maghiwalay or magkaroon sila ng puot at galit sa kanilang pamilya dahil lang sa property, parang gagawin nila. So parang may ganoon, di ba mga kasembreros, na kina-compromise nila at binabargain nila yung good relationship sa pamilya over doon sa property or material wealth mga kasembreros. Especially, no, kapag mana, marami talaga nag-aaway dyan sa mga mana-mana, no, sa mga property and so on. Consider an anecdote where you attend a dinner party hosted by a colleague who, despite outwardly welcoming you, exhibit signs of reluctance and discontent. So para ka daw in-invite ng isang kaibigan sa isang dinner party na parang gusto kang pakainin, gusto kang i-welcome, pero may meron palang pagpipigil sa sarili na ay sana hindi na pumunta, parang so parang ganun. Later, you overhear them complaining about the effort and expense of hosting. So sa kalaunan daw ay magrereklamo sila na magrereklamo sila na bakit ka pa in-invite and so on. So maririnig mo na lang. Sakit na, no, kapag invite ka tapos maririnig mo na lang na bigla na invite mo kasi yan, ganito kaya. So parang ang sakit sa heart mga kasis. In conclusion, Proverbs 23 verses 6 hanggang 8 imparts timeless wisdom on the value of sincerity and the dangers of accepting generosity from those with hidden agendas. By internalizing the lessons from this passage, we can strive to foster more authentic and meaningful connections in our personal lives and communities, embodying the principles of genuine care and integrity in our interactions with others. So ganun siya, na talagang mas i-value dapat natin yung good and harmonious relationship sa ating kapwa-tao, especially sa ating family at magulang mga kasembreros, over doon sa material things. Kasi yung material things, pwede ka magtrabaho, pwede ka mag-effort, pero yung good and harmonious relationship ninyo sa iyong pamilya, precious yon. Hindi mo pwedeng sabihin na, bibigyan kita ng 20, maging mabait ka lang sa akin all the time, ha? Maging masunurin ka lang sa akin all the time. O ito, 1,000, ha? Maging mahalin mo lang ako at saka i-care mo ako, alagaan mo ako. So hindi po mga kasembreros, no, hindi lahat ay nabibili ng pera. Yes, money can give us happiness. No, money can buy happiness mga kasembreros, but it's not the answer to every problem na meron ang tao sa mundong ito. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God na sobrang kulit.
Sobrang kulit mga customers. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pag-asa, pananampalataya, generosity. No, na hindi po tayo mag-atubili na maging mapagbigay sa ating kapwa-tao, hindi maging kuripot or hindi maging sakim sa buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga customers, and paalam po. I love you.